Hello mga ka-Waking Nation, long time no see. So samahan niyo ulit ako. 5 weeks out tayo. So papakita ko sa inyo yung ginagawa ko ngayon habang 5 weeks out kami. And sakto repeat day ako. So ipapakita ko kung ano pagkasin ko. Slay. Nagagabi. Sa meal na, isa sa meal ko, salmon. Pero kakainin ko to before mag-workout. Tapos papakita ko sa inyo yung second meal ko. So mga ka-Waking Nation, ito yung second meal natin. Pero yung normal na second meal ko is parang 150 grams lang ng carbohydrates ng white rice. Tapos 200 ng fish. Tapos 12 pieces ng almonds. Pero ngayon, ito yung binigay sa atin ni Kuya Jeremy. Kasi nag-low carb kami ng 1 week. So gusto niya makita na mag-flat ako. Ayun, na-meet naman natin ang expectation ni Kuya Jeremy. Nag-flat tayo. Kaya binigyan niya tayo ng cheat meal today tsaka refit. Meal to ko is halos same din. Pero mataas lang yung carbohydrates. 200 grams ng white fish. 250 grams ng white rice. 12 pieces ng almonds. Second. Okay, boy. Exit. Aray ko. Kakainin ko lang tong third meal ko. Ito yung magiging pre-workout meal natin. 175 grams ng salmon and 250 grams ng white rice. Tapos paano to tayo? So yan, tapos na tayong kumain ng third meal and nakapagpahinga na rin tayo ng mga 30 minutes. So pre-workout lang and then mag-workout na. Kasama natin si QM, si Sir Kerwin Go, and yung isa kong client, si Warren Di Makulangan, yung true novice champion noong last KT Classic. Nag-expect ako ng magandang pump today kasi mataas ng carbohydrate. Pero pag nag-expect kasi ako, hindi ako nag-pump. Kaya hindi na lang tayo nag-expect ng magandang pump today. Yung yelo hindi talaga nalulusaw. Last month pa yung yelong yan. Oo. Nakailang refill lang ako dito, hindi talaga nalulusaw. Tingnan mo yung band niya. Parang 4 years pa yan ng waking. 4 years ago. Kaya burado na nga eh. Burado na yata yung logo. Ayun o. Solid waking pala ito eh. Same kami ng BCAA. Ito malakas dito. Dalawang scoop. May ano na rin siya. Fat burner na rin. So yan, kung gusto nyo yung pre-workout na may fat burner na rin, ito. Flex. Ito yung gamit naman ni UFO. Pure fat burner yan. L-carnitine. So yan, tutulong yan sa inyo para i-metabolize yung fat gamitin nyo as source of energy. Kaya mapapansin nyo, pag nag-take kayo nyan, pawisin kayo. Kala ko, underax na. Hindi. So ayan, hindi tayo makapagsalita dun sa loob kasi may sounds nakakaya naman kung papa-off natin. So gagawin natin, habang nag-workout kami, babalik ako dito, tapos i-explain ko yung workout sa inyo. Yan, kanya kayo kalakas sa akin. So tara, umpisa na natin muna sa warm-up. Natin. So, kung wala kayong resistance band, pwede yun lang, body weight lang, arm circle, yan. Sa iba-ibang angle, targetin nyo yung kayang range na kaya nyo kunin. And then, pre-exhaust tayo ngayon ng chest flight. Yan, para ma-isolate lang natin yung activation dito sa chest natin. And hindi masyadong mag-activate yung tricep. Okay. First exercise is incline barbell press. Bali gagawa tayo din ng 4 sets. Dito sa pre-exhaust, gumawa tayo ng 3 sets lang. So i-make sure nyo lang na isolated yung chest, hindi ganong activated yung tricep, and hindi nyo rin ma-activate itong front delts. Kasi gagawin natin is incline. So kapag ka nag-incline ka, di ba kapag ka hindi ka nag-warm up, ang minsan una natin nararamdaman is itong front delts. So ito, beneficial to kapag ka ginawa nyo, agad yung mata-target yung upper pec kesa dito sa front delts. Okay? Let's go.
sa first exercise natin, meron tayong dalawang warm-up set, dalawang working set. Yung dalawang warm-up set natin, meron siyang pause every repetition para mas ma-feel nyo yung stretch and mas gumanda yung blood flow doon sa area. Okay? And then next workout natin is dumbbell incline press. So check nyo mabuti yung movement and kung paano kami mag-contract. So mapapansin nyo dito nyan is wala tayong elbow lock. Yan, ganito. Okay? So ang gusto natin i-go dito sa incline dumbbell press is constant tension. So ang gagawin natin is relax lang yung elbow. Yan, hindi siya naka-totally lock, pero naka-squeeze yung chest. Yan, hindi mo siya kailangan ganito. Okay? So ganyan lang, chest up. Make sure naka-maintain yung chest up para yung contraction makuha nyo ng buo at hindi malipat dito sa shoulder. Natin is flat machine press. Gumawa tayo ng dalawang progressive lang. Tapos 2 drop set. Ginawa natin doon failure. So kayo nang bahala kung paano repetition. Basta pwede kayong mag-minimum ng 4 to 6 doon sa pinaka-heaviest. Tapos kung kaya mong magdagdag ng reps habang nagbabawas ng weight, mas maganda. And ang goal natin doon sa drop set is to make the failure. Okay? Good luck sa inyo dyan. Yun yung pinaka-working set natin ngayon. Then, sunod tayo sa next exercise natin which is seated press. So ito medyo madali na. More on pumping na lang dito sa part na to. Mga ka-waking, nauna natin yung cable kasi may gumagamit kanina ng chest press machine na seated. So ngayon ang gagawin natin is ilalas natin yung chest press seated. So kung makikita nyo dun sa cables, hanggang failure yung ginawa natin. So sa last set, okay lang yung ganito na. Yung para magka-partial na kayo, yung lengthen position. Okay, may growth pa rin yun as long as really failure yung nag-hit nyo. Hindi yung gaganito kayo pero hindi pa fail. Okay? Dapat gagawin nyo to kapag talagang hindi na kaya. Okay? Yung partial. And then, yun nga, last natin ngayon is yung chest press. Pwede nyo i-superset to ng push-up kung talagang hindi pa kayo ubos and gusto nyo pang isagad yung body nyo sa chest workout. So, pwede kayo mag-superset ng 25 repetition ng push-up and 12 to 15 repetition nitong seated chest press. Bali, ito na yung last workout natin. Let's go! Uy. Wow! Sakit yung walang cheese. Oh, malinis pa rin. Tuwari, malaki pa kasi yung laro. And kagagaling lang. So, kailangan niya pa rin ng ng pagkain. Pupunuin ko pa. Pwede pa yan. Tuwari, para sila Warren. Warren, buong taon bulking yan. Pero pag trip niya lang kumain.
Si boss. Wala ako sa show yan. Naka-line up na agad yung for 2024. Parang dapat yata nagpalagay ako ng parang pasa ko na sa'yo. Yun yung reward kapag pinagtrabahuan mo yung yung condition mo. Uy. Pinakamalaking kagat. Titipid. Titipid eh. Titipid yan kasi kaya yung lasa, bro. Ngayon lang to, bro. Diba? Madalang lang yan, kaya kapag nakakita kayo ng bodybuilder, nag-cheat meal, tinitipid, ibig sabihin nilalasap nila yung kada kagat. Kakalaro lang kasi ni Warren last weekend. Binigyan ko lang siya ng 2 cheat meal after ng show. Parang 2 days lang this week. Eh parang kulang pa. Pwede ko pang pasukan. May surprise cheat meal siya today. Kung di siya sumama ng team training ngayon, wala sana siyang cheat meal today. Ano pa siya 13 weeks out pa. So, papasize muna kami ulit. Nag-reverse diet lang kami. Tapos, gradually increasing na ulit kami ng calorie hanggang mag-cutting na ulit. Mula 8 weeks out pa kami. Pa-drop ng carbohydrates. Tapos itong week, nag-solid pa kami. Parang 100 grams lang ako ng carbs. Tapos 190 pounds ako. Total carbs na yung 100. So inabol namin yung mag-flat. Tapos ngayon, refeed kami. Makita namin yung respond ng body sa pagkain. Kaya yan, makikita niyo yung pump niyan. Biglang sabog. Biglang pagpamuno, yung balat biglang nipis. Saka para sure ball na hindi ka naghahabol sa prep. Mas maganda yung huyo ka ng maaga pero kailangan bantayan. Kesa naman sa pag malapit na yung show, doon ka palang maghahabol ng tuyo. Which is doon maraming nasa-sacrifice na muscle kasi yung iba ginagawa 4 weeks out, doon pa lang sila magkakat ng carbohydrates tapos sobrang basa pa nila. So anong nangyayari, pati muscle nawawala na kasi nga super crash na yung ginagawa nilang diet tapos nag-overwork sila sa training. Hindi na nakakasabay yung body. Muscle loss na lang yung nangyayari. Kaya as much as possible, during bulking dapat lean. Tapos habang pakating kayo, gradually decrease ng carbohydrates. Di como malayo pa yung show, sasabihin nyo, okay lang, kahit pa ako nito. Hindi muna ako magbababa nito. So, dapat nakabantay na kayo. Tsaka dapat may goal kayo every week na timbang. Yun, pag minadali mo yung cutting, mapapansin mo yung balat, nag-lose skin. Kasi nga, hindi makahabol yung body mo dun sa pag-drop ng weight mo. Kaya yung iba, makikita nyo yung lower back, di ba? Ang kapal ng balat. The lower part ng abs, makapal yung balat. Nagsasog. Unlike nung nasa bulking phase ka, manipis yung balat mo, makakasabay yung skin elasticity mo para kuhanin yung space na kailangan niya. Carbs. Dito tayo magbabawi ng carbohydrates. Kaya hindi ako nagtatlong party. So ayan mga ka-Waking Nation, sana nabigyan ko kayo ng tips and nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung ginagawa ko during prep, during cutting phase. At huwag nyo kalimutan i-follow yung social media account ng Waking. Please don't forget to like, share, and comment. And don't forget to click the bell button for Waking notification. And of course, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Abangan nyo yung mga next vlog natin. And ipapakita ko yung iba't ibang training method na ginagawa ko per body part or muscle. See you again mga ka-Waking.